So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, parang kinakain ni Senator Bato de la Rosa ang kanyang mga pinagsasabi dito nga po sa ating presidente. So, kung matatandaan nga ninyo, di ba, kahapon, binatikos po ni Senator Bato de la Rosa itong si President Bongbong Marcos na parang tila baga pabago-bago ang kanyang desisyon patungkol nga po dito sa ICC, kung kaya tinawag niya itong napakahina, leaderless daw po ang bansang Pilipinas dahil hindi daw po kayang kontrolin ni PBBM itong kanyang gabinete. Katulad ng sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ready and willing na makipag-cooperate ang Pilipinas sa Interpol. Tapos pinagbasihan niya din yung naging salita, sentimento ni Department of Justice Secretary Boying Remulla na makikipag-cooperate daw po ang Pilipinas dito sa International Criminal Court. But again, ang sabi ng ating presidente, mga minamahal, walang jurisdiction ang ICC. Pero okay lang naman na mag-imbestiga sila kasi during nung mga panahon na naganap ang crimes against humanity, abay, miyembro pa po tayo ng ICC during that time. So ngayon, paano natin nasabi na itong si Senator Bato de la Rosa ay kumakambyo? So kaya ata sinabihan ni Senator Bato itong si PBBM na mahina para hindi na ituloy ang napipintong pagpasok ng ICC sa bansang Pilipinas. Syempre, mga minamahal, justice must be prevail. Justice must be served. Dahil unang-una, ilang libo ba ang mga inosenteng Pilipino ang nawala dahil sa kababayaan ninyo at pagpapakita at pagpapamalas ninyo ng tapang. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na, ay, matapang ka na presidente kasi pumapatay ka. No. Hindi ganon yung ibig sabihin ng matapang. Matapang ka na tao, matapang ka na presidente kung namumuno ka ng maayos. Dumadaan sa rule of law and due process. So ngayon, diba, sinabi ni Senator Bato de la Rosa na ito daw si PBBM ay tila baga napakahina dahil pabago-bago ang kanyang sentimento. Ayaw niya sa pabago-bago ng statement. Abay, bakit parang tila baga kinakain mo ang sinabi mo? So ngayon, ito yung balita. Sabi dyan, Senator Bato de la Rosa hindi papayag na maaresto ng ICC. Senador, naniniwala ang PNP ang dapat makipag-coordinate sa Interpol. Ayun naman pala. Ayun naman pala malinaw. Sobrang linaw kung bakit ayaw ni Senator Bato de la Rosa na pumasok, papasukin, mag-imbestiga ang ICC kasi natatakot, ayaw makulong. Ay, di ba ang tapang-tapang mo noon? Di ba ang tapang-tapang ninyo? Nagpuputang ina ka pa nga ano yun yan, di ba? Sinusundan mo yung yapak noon ni former President Duterte at ikaw na din mismo yung nagsabi na sumikat ka at nanalo ka bilang senador dahil nga sa war on drugs ninyo. Abay, bakit tila ngayon ay meron ng pagkambyo na nangyayari? Tama ba yon? Ha? Tama ba yon? Kung matapang ka, di ba, hindi ka matatakot. Kung alam mong wala kang kasalanan, open up ka na magpa-imbestiga. Diba? Kung wala ka talagang kasalanan, kung alam mong malinis ka, kung alam mong wala kang ginawa, diba? Kaya mong harapin yan. Hindi mo ba nakukuha yung punto, Senator Bato de la Rosa? Kasi lagi niyang ini-insist. Dapat pakantahin yung Pilipino yung mga kabataan ng 1,000 times ng bayang magiliw instead of lupang hinirang para daw maisa puso ng mga Pilipino ang pagiging maka-Pilipino at hindi daw po tayo nagpaparule dito nga sa mga dayuhan. Hindi nagigets ni Senator Bato de la Rosa yung punto. Kaya nga natin kailangan, kaya nga tayo nagiging maka-Pilipino, di ba? Kasi gusto nating makamit ng mga Pilipino ang hustisya. Kaya nga tayo humihingi ng tulong. Kasi yung mismong Pilipinas, mahina ang sistema sa hustisya, napakabagal. Di ba? Nagigets ninyo? So, hindi di porket na ikaw kumanta ka ng lupang hinirang, ay maka-Pilipino ka na. Ikaw nga, di ba, kumakanta ka ng bayang magiliw, pero yung simpatya mo nasa China, kupal ka ba, boss? Di ba? I'm just asking lang talaga, mga minamahal. Now, anyway,
Basahin natin. Sabi dito, nanindigan si Senator Ronald De La Rosa na hindi siya papayag na magpa-aresto sa International Criminal Court sakali mang maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Akala ko matapang kasi kaya ko nasabing kumakambyo. Natatandaan ninyo itong kanyang statement. Ang sabi dyan, go ahead. Make my day, Mr. Trillanes. Sige ka, ngak-ngak dyan sa ICC. Sige, go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant, sumama ka, ikaw mismo magposa sa akin. Di ba? You know, ang tapang mo eh. Di ba, nandun ka na sa, wow, sabi ko, ang tapang naman ni Bato de la Rosa. Sige nga. Sige nga. Ang tapang eh. Di ba? Oh, go ahead, Trillanes. Oh, make my day. Ngak ka ng ngak dyan. Kahit ikaw pa magposa sa akin. Di ba, sinabi niya, kay former Senator Antonio Trillanes yan, abay bakit parang ngayon, nag-iba yung tono mo? Like, sasabihin mo sa amin na hindi ka magpapa-aresto sa ICC. Kung sakaling nandyan na yung warrant, ano na ang magagawa natin kung nandyan na yung warrant? Diba? And may nakita may probable cause, nakitang meron kang kasalanan. Although hindi naman yung ICC ang manghuli sa inyo dahil wala ng jurisdiction, pero what if, nandito na nga, yung ICC, tapos humingi ng tulong sa Interpol, wala kang magagawa doon. Diba? O kakasabi nyo ng week, ang presidente, tingnan natin, ano yung nangyari sa inyo? Diba? Alright. Basahin pa natin. Sabi dito, matatandaang nahaharap ang senador sa kasong crimes against humanity. Naku, bigat. Crimes against humanity. Dahil sa pagpapatupad ng war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung saan si De La Rosa ang nooy PNP chief. Actually, dapat hindi lang si Bato pati dapat si Bongo kasama. Kasi dahil sa kanya, sa ginawa niyang reward system, reward money, ano yung nangyari? Diba? Tinuruan ninyong maging kriminal ang mga pulis. Which is nakaka-bad trip yun. Alright. Sabi pa dito, naniniwala si De La Rosa na walang hudikatura, jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas matapos kumalas ng ating bansa sa Rome Statute o kasunduang bumubuo ng ICC noong 2019. Uulitin ko mga minamahal, yung ICC, wala naman talagang jurisdiction yan as of the moment. Kahit balik-baliktarin yung mundo, wala nang hudikatura ang ICC ngayon sa bansang Pilipinas. Pero may karapatan na mag-imbestiga ang ICC noong mga panahon nung tayo ay miyembro pa. Kailan ba naging presidente si Duterte? 2016. Kailan tayo umalis? 2019. So, 2016, 17, 18, 19, yung 4 na taon na yan, pwedeng imbestigahan ng ICC, gawa nga ng miyembro pa tayo nun. Pero yung mga patayan noong 2019, hanggang sa natapos yung termino ni former President Duterte, wala nang pakialam ang International Criminal Court dyan dahil umalis na tayo. At alam nyo ba, karamihan sa mga umalis dito sa ICC ng mga presidente, karamihan dyan may mga kasalanan sa pagpapakatao, 'di ba? Sa crimes sa humanity, 'di ba? Merong mga kasalanan 'yan. Sa issue ng pagpatayon, may mga kasalanan kaya umaalis yung mga presidente na miyembro ng ICC. Biruin nyo mayroong binanggit si Benny Abante, I don't know kung Cambodia ba yun, kung anong lugar yun, na mataas yung issue patungkol sa droga sa kanila, pero hindi naman umabot ng 10,000 yung namatay. While yung Pilipinas, nasa 1% lang, tapos, umabot sa 30,000. Tama ba yun? At saka mostly, makikita ninyo, mga nakatsinelas. Alam niyo nakatsinelas? Yan yung mga construction worker, tricycle driver, manlalaba, contractor, diba? Construction worker. Karamihan dyan, mga naka-chinelas. Sa madaling sabi, mga poorest of the poor. Mga kapit sa patalim. Although, mga minamahal, lilinawin ko sa inyo, just to make myself clear, I hate drugs. At yan yung pinakaayaw ko. But, every person deserves a second chance. Maybe, during that time, no choice. Lahat naman tayo may choice. Depende na lang kung pipiliin mo yung choice na yan.
Pero sabihin na lang natin, no choice. Kapit sa patalim. Because, ang hirap ng Pilipinas noon. Diba? Sobrang hirap. Panahon ni Duterte, pinangakuan ba naman tayo na 7 pesos na bigas? So, yung punto natin dito, mga minamahal, imagine nyo kung talagang ayaw mo ng droga, dapat sana, di ba, yung inuuna mo, yung roots. Kumbaga sa puno, wag yung sanga. Kasi tutubo-tutubo yan. Unahin mo yung ugat. Meron bang nahuling ugat? Wala. Fabricated, meron si Dilima. Di ba, fabricated stories. Para masabi na, nagpo-pursue sila sa war on drugs, nadamay pa si Dilima. Di ba, imagine yun pero tingnan nyo ngayon, nakalaya. Buti pa nga itong si Dilima Di ba? Hinarap niya. Babaeng tao. Niyura ang pagkatao, ginawa ng samot-saring scandal videos. Diba? Yung sarili niya, talagang kinaracter assassinate ninyo. Saba Queen, kung ano-ano yung ginawa ninyo kay former Senator and Attorney Leila de Lima. Pero, makikita naman ninyo mga minamahal na nilaban niya. At for almost 7 years, nakalaya itong si de Lima. Pinatunayan niya na wala siyang kasalanan. Dapat ganun ka din, Bato de la Rosa. Magkaroon ka ng bayag. Diba? Yan yung wala sa'yo, yung bayag. Nakakainis. Putragis talaga. To be honest, mga minamahal. At tapang asalita pero kulang sa gawa. Kupal. Alright. Sabi dito, sakali mang hingi ng ICC ang tulong ng Interpol, kapag maglabas ng warrant of arrest, Ginete de la Rosa na ang PNP ang dapat tumugon dito bilang sila ang miyembro. O sino ba yung chief ng PNP ngayon? Si Marbil ba? Chief of PNP 2024. Si Marbil nga. Paano pag sinabi ng presidente, sige, tulungan nyo yan. Ano yung magagawa mo? Tapos ngayon, pag sinabi ng presidente na, sige, ano nyo yan? I-go nyo na. Sasabihin ninyo na, yung presidente, tinatrabaho kami. Hindi pa nanarbaho. Yun, itinituwid lamang yung mga pagkakamali ninyo. Managot ang managot. May pagkakasala ka, hindi pwedeng malaya ka. Ang iba nakukulong, ito hirap Pag mayaman, okay. Pag mahirap, ang daming mabilis lang yung proseso. Di ba, nagigets ninyo? Ay, nako. Sabi pa dito, maaari rin niyang igiit rin ng PNP na walang nang binding effect ang ICC sa ating bansa bilang hindi na nila tayo miyembro. Ay, tinuruan pa yung PNP sa tamang gawin. Hindi ka na yung chief ng Philippine National Police, Senator Bato de la Rosa, pakatandaan mo. Iba na yung chief ng PNP ngayon, so wag kang pala desisyon. Pala desisyon, nakakaloka. Diba? So anyway, mga minamahal kayo, ano yung masasabi ninyo sa naging sentimento, statement, pahayag ni Senator Bato de la Rosa? Alright, so mga minamahal, pengi lang po ako ng comments. At like, wag niyong kalilimutan talaga na i-like itong ating video. Napakahalaga po yan sa ating algorithm. I-like niyo yung video, mag-comment kayo. Oo, kung ano yung masasabi niyo dito sa sinabi ni Senator Bato de la Rosa kasi akin po yan talagang binabasa at kumukuha po ako sa inyo ng idea. Kasi gusto ko mabuo yung opinion natin. Magkaroon tayo ng isang opinion at lumawak pa, diba, ng ating komento. Tapos wag niyong kalilimutan na i-click din yung subscribe. Napakahalaga po niyan, mga minamahal, na i-click nyo yung subscribe button. Tapos i-hit din po ninyo yung notification bell para lagi kayong maging updated sa mga video po na ipapalabas natin. Alright? It's me again, mga minamahal, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.